alam niyo guys, maganda naman kasi mag-freelancing. Pero I must say this, hindi lahat ng tao is for freelancing. Maganda siya pakinggan, maganda siya na idea, pero not all people, lalo na yung mga nasa corporate right now, not all those in the corporate can actually jump diretso agad sa freelancing. Pero it really depends pa rin sa person. Oh, 'di ba? So, yun yung mga disclaimer dyan. Hindi lahat ng tao is fit to become a freelancer or work from home, ganon. Meron naman kasing iba na freelancing, 'di ba? So, iniisip nila, work from home, tapos own hours, mga ganon. So, merong iba na gusto magbe-freelancing sila, pero gusto nila may boss sila. So, kapag may boss sila, most of the time is meron kang specific time na susundin. Kasi, syempre, you're employed, ganun. So, parang employee ka, pero nag-work from home ka. It's not really about ikaw yung boss. Meron namang freelancer na ang gusto nila, sila mismo yung boss. Like, sila yung masusunod sa time. Parang ako. Gusto ko ako yung boss. Gusto ko ako yung masusunod. Kung ano yung sasabihin ko sa client, gusto ko yun yung masusunod kasi iniisip ko, ako ang expert, nilapitan nyo ako. Kaya dapat sa akin kayo makinig, Diyos. So, ganon. May mga ganong freelancer na na gusto nila sa hawak nila. Time nila, hawak, sila ang bahalang mag-set ng schedule, sila yung bahalang mag-isip ng rate. Kasi may mga freelancers na hindi sila yung nag-iisip ng rate. Si client yung nagsasabi sa kanila, ganito yung rate mo. Pero yung sa akin kasi, yung type of freelancing ko is, yun nga, ako nagbibigay ng rate, ako yung nagsasabi kung magkano yung charge ko sa ganito. So, it's like a business. Dalawang klase pa rin talaga sa freelancing. So, it's up to you kung saan ka papasok. Saan ka mag-fit.